Sa Navotas, para lang maintindihan ng mga kababayan natin, nung pumasok tayo late last year, ah, meron tayong apat na ginawa sa Navotas, no? Para lang maintindihan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin sa mga flood-prone areas and ano yung nakikita na nating mga epektibong intervention, no? Ang unang-unang pinagtulungan namin ni Mayor John Ray Chanco at ni Kong Toby Chanco sa Navotas is pinagana namin yung 6 na pumping stations na matagal nang hindi gumagana. No, 6 yan nakakalat sa along yung Manila Bay, ah, at napagana na natin yon. No, ikagawa, may mga gaps dun sa mga dike na naiwan from the past years. No, sinara natin yung mga gaps na yon. No, so nasara na yon. Ikatlo, yung navigational gate, no, yung malaking navigate. Kung maalala nyo, pinuntahan mismo ng Pangulo ito. Parang 2 beses pa ata niya pinuntahan to. At hindi maayos-ayos, naayos din natin yon. No? So yung 3 bagay na yon, prove na epektibo yung naging resulta. No? Nung pagsasaayos ng mga pumping station, nung pagsasarado ng mga gap, at pagpapagawa ng navigational gate. No? So, yung mga ganong klaseng intervention na coordinated ng mabuti, base na rin sa direktiba ng Pangulo na kailangan ng DPWH from now on, simula nung siniwalat niya yung mga kalokohan sa flood control, kailangan coordinated sa LGU, clearly nag-work. Kasi kausap ko mismo yung mga residente, dun mismo sa mga barangay tabi ng Manila Bay. Sila mismo nagsabi na hindi sila masyadong parang hanggang ano lang, hanggang ankle lang yung kanilang yung na-experience nilang baha at lumabas kagad yung tubig. So, clearly, kung uulitin lang natin yon sa iba pang mga lugar, lalo na sa Bulacan, no? Kinikwento ko nga kay Sec Rex kanina na nanggaling ako ng Kurumpit at itong mga susunod na araw, pupunta naman ako ng Hagonoy at Paumbong. Yung model ng Navotas at ng buong Camanava area, tingin ko, example yan. Sa Valenzuela, halimbawa, merong laging binabaha dyan ng matagal na yung pumping station natin, Secrex, yung Wawang Pulo, no? Laging binabaha yun. Ngayon, nung napagana na namin yung pumping station doon, again with the help of the city of Valenzuela, hindi na binabaha yung Wawang Pulo ngayon, no? So, meron tayong mga nakikitang mga improvements, pero syempre, lalo na sa volume nung ulan kahapon, marami pa rin talagang binaha. And isa na yon yung pinuntahan ko kanina ding umaga, yung E. Rodriguez at G. Araneta. At ang main na nangyari doon, umapaw na po ang San Juan River. No, kasi ang Quezon City, ang tinatapunan lang ng tubig baha ng Quezon City is San Juan River. Yun lang ang major tributary sa Quezon City. Merong isa pa pero sa ano na yon, no? Sa norte na yon, sa may Fairview na yon, no? Yung nakalimutan ko yung pangalan, yung Tuyahan River, no? Sa norte na yon, sa may, pero sa sentro ng Quezon City, ang tinatapunan lang ng lahat ng tubig baha ay ang San Juan River. At kapag ang San Juan River umapaw na, wala na talagang pupuntahan ang tubig baha sa Quezon City. So umapaw siya at approximately, Jen Torre would probably know the exact time, but I think around 1:30 p.m. yesterday. Pero ang kausap ko yung mga tao doon, yung mga residente sa area ng San Juan River mismo, nag-subside na ito by 7 p.m. Kaya by after yung declogging at ano natin, yung mga basura nagkalat doon, tatulong ng MMDA, declogging at cleaning up operations tayo doon. By 7:30, I think passable na ang G. Araneta last night. Ang kwento sa akin ng mga kababayan natin doon, in previous years daw, up 18 to 24 hours daw ang oras bago bumaba ang tubig baha doon. Yesterday, I think it took anywhere between 4 to 6 hours bago siya bumaha. So, hindi pa rin tayo, we're not out of the woods yet, no? Nandun pa rin, no? Nandun pa rin yung baha dahil nga umapaw ang San Juan River, pero nakakakita na tayo ng konting improvement. So, ano ang kailangan gawin next? Number 1, nandun ako sa San Juan River kanina, yung nagpapasalamat tayo sa MMDA, isastasyon muna natin yung
dalawang mobile pumps doon, isang mobile pump from DPWH, isang mobile pump from the MMDA, and magde-dredge pa tayo lalo, no? Kasi yun ang malaki talaga nakitang effect natin, no? So, magde-dredge pa rin tayo, papalalimin natin pa rin yung San Juan River, pero kanina, malaki na ang binaba. I think halos nangalahati na yung tubig sa San Juan River nung nakita ko siya kanina. Pero kailangan natin ngayon magtayo ng mga detention basins upstream. So, makikipag-ugnayan na tayo sa Quezon City para tulungan nila tayo sa right of way. Kasi para magtayo ng detention basin, kailangan natin ng area na pagtatayuan nun. So, ang logic doon is, bago pa tumapon ang tubig baha sa San Juan River, iipunin muna natin, iimbakin muna natin sa mga itatayo nating detention basin. And meron kaming tinitignan na area sa may barangay Kaingin Bukid, no, sa may upstream ng San Juan River.